Ang sikat ng araw sa Maynila ay tila nanonood sa manipis na tela ng suot na blusa ni Maya. Bitbit ang kanyang lumang folder na medyo may sira na ang gilid. Hinarap niya ang malaking gate ng Sebastian Mansion. Ayon sa nabasa niyang post sa Facebook, kailangan ng maintenance staff para sa kanilang opisina. Pero dahil sa kaba at sa sobrang kalituhan sa laki ng compound, imbes sa guardhouse dumiretso, sa likod na ng pinto ng mansyon siya nakapasok. Ang pintong diretso sa pribadong study room ng may-ari. Pagpasok niya ay bumungad sa kanya ang amoy ng mamahaling leather, kape at isang klase ng pabango na amoy mamahalin. Sa gitna ng silid, nakaupo ang isang lalaking tila nililok mula sa marmolang mukha. Matangos ang ilong, matalim ang mga mata na kulay abo, at may labing tila hindi marunong ngumiti. Siya si Gabriel Sebastian. Sino ka? At sinong nagbigay sa'yo ng permiso na pumasok sa opisina ko nang hindi kumakatok? Ang boses nito ay parang kulog na nagpayanig sa tuhod ni Maya. Sir, Maya Sandoval po, mag-a-apply po sanang janitress. Kahit ano pong dumi, kaya kong kuskusin. Kahit po yung itim ng budhi ng mga kurakot, kaya ko pong paputiin. Mabilis at pasigaw na sagot ni Maya dahil sa sobrang nerbiyos. Tumayo si Gabriel. Ang taas niya ay tila nakakalula. Lumapit siya kay Maya at tinitigan nito mula ulo hanggang paa. Ang tingin niya ay tila sinusuri ang bawat hibla ng buhok ng dalaga. You? A janitress? You look like you can't even lift a bucket of water. Look at those skinny arms. Sumiklab ang inis ni Maya. Hey sir, porket payat mahina na. Sa probinsya namin, ako ang champion sa pagbubuhat ng balde ng tubig mula sa balon. At saka hindi po braso ang gamit sa paglilinis, kundi sipag at tiyaga. Napataas ang kilay ng binata. I don't need a janitress here in the house. The office is 10 blocks away, but... Huminto siya tila may malalim na iniisip habang hinahaplos ang kanyang baba. My daughter just kicked out her 10th nanny this morning. She's a monster. Looking at how talkative and stubborn you are, maybe you're the perfect match for her. Po, Yaya? Sir, pambura lang po ng alikabok ang alam ko, hindi pambura ng luha ng bata. At saka, monster ka mo? Ano yon, mataray? Balik na tanong ni Maya. Close enough. Malamig na tugon ni Gabriel. I will triple the salary. Stay for a month, and I'll give you a bonus that can buy you a whole farm in your province. But the moment you cry or quit, you get nothing. Deal? Seryoso na saad ng binata. Nanlaki ang mata ni Maya. Triple ang sahod? Isang buwan lang? Isang malaking sugal ito, pero naisip niya ang kanyang pamilya. Deal sir, pero siguraduhin niyo lang na hindi niyo ako sisisihin kapag pati kayo natutunan kong disiplinahin. Masyado kasing madilim yung aura niyo eh, baka kailangan din ng scrubbing. Ngumisi si Gabriel. Isang ngising hindi mo alam kung nangaasar ba o natutuwa. We'll see, Maya, we'll see. You start now. Matapos ang maikling interview sa opisina ni Gabriel, dinala ni Gabriel si Maya sa ikalawang palapag ng mansyon. Habang naglalakad sa pasilyong may makapal na carpet at mga mamahaling painting, hindi mapigilan ni Maya ang mamangha. Ngunit ang paghanga ay napalitan ng kaba nang huminto sila sa harap ng isang pintong kulay pastel pink na may nakapaskil na malaking karatula. Stay out, losers. Bella, open this door, now. Utos ni Gabriel sa isang seryosong tono. Walang sumasagot mula sa loob. Biglang bumukas ang pinto. Pero hindi isang bata ang lumabas kundi isang pitsyel ng tubig na may kasama pang mga tipak ng yelo. Dahil mabilis ang reflexes ni Maya mula sa pag-iwas sa mga lumilipad na tsinelas ng nanay niya sa probinsya, mabilis siyang humarang sa harap ni Gabriel.
Basang-basa si Maya. Tumulo ang malamig na tubig mula sa kanyang buhok hanggang sa kanyang suot na blusa. Ay, anak ng tinapa! Sigaw ni Maya habang nanginginig sa ginaw. Oh my God, Daddy! You brought another one? She looks like a stray cat. Isang 7 taong gulang na bata ang lumabas mula sa likod ng pinto. Siya si Bella. Nakadress ng pangprinsesa. May tiara sa ulo. Pero ang mga mata ay tila nag-aapoy sa galit. Bella, behave. She is your new nanny, Maya. Sabi ni Gabriel na tila sanay na sa ganitong eksena. Wala man lang bakas ng pag-aalala sa mukha nito para sa basang-basang si Maya. I don't want her. She's ugly and she smells like cheap laundry soap. Sigaw ni Bella sabay turo kay Maya. Bito na uminit ang ulo ni Maya. Pinunasan niya ang kanyang mukha gamit ang kamay at humarap sa bata. Hoy, batang maliit na may koronang plastik. Unang-una, hindi ako pusa. Pangalawa, itong amoy na sinasabi mong cheap, ito ang amoy ng sipag. At pangatlo, kinuha ni Maya ang isang pirasong yelo na sumabit sa kanyang balikat at itinapat ito sa mukha ni Bella. Mas pangit ang ugali mo kaysa sa itsura ko. Gusto mo bang isumbong kita sa tooth fairy na hindi ka nagtutoothbrush kaya ganyan ka kataray? Nanlaki naman ang mga mata ni Bella. Walang yayang nangahas na sumagot sa kanya ng ganon. Daddy, fire her. She's mean to me. Tumingin si Gabriel sa dalaga pagkatapos ay kay Bella. Sa halip na magalit, isang maliit na kislap ng ngiti ang dumaan sa kanyang mga mata. You said you wanted a challenge, Maya. There she is. Bella, she stays. Figure it out yourselves. Pagkatapos nito, tinalikuran na sila ni Gabriel at iniwan ang dalawa sa gitna ng hallway. I hate you! Sigaw ni Bella bago pumasok sa kwarto at ibanilibag ang pinto ng napakalakas. Ngumisi naman si Maya kahit nanginginig sa ginaw. Kinuha niya ang kanyang basang folder at tumingin sa sarado ng pinto. Akala mo ha? Hindi mo alam kung sinong kinalaban mo, Little Queen. Sa amin sa probinsya, ang mga mailap na kambing na papaamo ko. Ikaw pa kayang bata ka na puro ribbon lang alam? Aniya sa sarili. Doon nagsimula ang unang araw ng giyera. Hindi alam ni Maya na sa bawat sigawan at asara nila ni Bella, may isang pares ng mga mata mula sa dulo ng hallway ang tahimik na nagmamasid. Si Gabriel, na sa unang pagkakataon ay hindi nakaramdam ng inis, kundi ng kuryosidad sa babaeng ito na hindi natatakot sa kanyang anak at lalong hindi natatakot sa kanya. Maagang nabulabog ang kusina ng mansyon dahil kay Maya, habang ang ibang katulong ay abala sa pagpupunas ng mga kristal. Si Maya naman ay abalang nagluluto ng specialty niya, sinangag na maraming bawang, pritong itlog na may malutong sa gilid, at tortang talong. Para sa kanya, ito ang tunay na agahan, hindi ang mga pancake na mukhang karton para sa panlasa niya. Eksaktong 7:00 nang bumaba si Bella, suot ang kanyang kulay rosas na silk robe. Pagkakita sa mesa, agad itong ngumuso. Yuck! What is that smell? Ang baho! And what is that slimy purple thing? Purple thing? Talong to, Bella. Pampatalino to, no? Kaya siguro laging galit ka, puro asukal ang kinakain mo. Paliwanag ni Maya habang naglalagay ng kanin sa plato ng bata. I won't eat that. I want my waffles with maple syrup. Daddy! Sigaw ni Bella. Eksakto namang pumasok si Gabriel sa dining room. Seryoso ang mukha habang nag-aayos ng kanyang mamahaling relo. What's the commotion here? Daddy, she's forcing me to eat food for poor people. Sumbong ni Bella sabay turo sa tortang talong. Kumunot naman ang noo ni Gabriel at tumingin kay Maya.
Maya, I told you to follow her diet. She has sensitive stomach. Give her the waffles. Humarap si Maya kay Gabriel, hindi natatakot sa matalim na titig nito. Ipinatong niyang magkabilang kamay sa baywang. Sir, ang sensitive stomach ay madalas dahil sa spoiled na pag-iisip. Kaya hindi lumalaki ng maayos ang anak niyo kasi puro hangin at asukal ang laman ng tiyan. At anong sabi mo, Bella? Food for poor people? Ang pagkain, walang antas sa lipunan. Ang tawag dito, grasya. Maya, you are crossing the line. Banta ni Gabriel. Lumapit siya ng isang hakbang kaya naramdaman ni Maya ang init ng katawan nito at ang bango ng kanyang hininga. You are just the nanny. Don't tell me how to raise my daughter. At kayo naman po sir ay tatay lang sa papel pero hindi sa hapagkainan. Sagot ni Maya na hindi man lang kumukurap. Kailan niyo huling sinabayan ng anak ninyo na kumain nang hindi kayo nakatingin sa cellphone o sa laptop niyo? Kaya siya ganyan kasi pati kayo kailangan ng disiplina. Natigilan si Gabriel. Parang may kung anong tumatak sa puso niya sa sinabi ni Maya. Nabigla rin ang mga katulong na nakikinig sa paligid. Walang sino man ang nakapagsalita kay Gabriel ng ganon. Deretsahan. Masakit pero may katotohanan. Fine. Matigas na sabi ni Gabriel. Kumuha siya ng kutsara at tinidor. Naupo sa tapat ni Bella at kumuha ng malaking piraso ng tortang talong. Isinubo niya ito habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Maya. Natahimik ang buong silid habang ninunguya ni Gabriel ang pagkain. Inaasahan ni Maya na iluluwa ito ng amo. Pero laking gulat niya nang dahan-dahang lumambot ang ekspresyon ng mukha ni Gabriel. Eat, Bella. Utos ni Gabriel. It's surprisingly good. Really, Daddy? Nag-aalinlangang kumuha si Bella ng maliit na talong at tinikman ito. Maya-maya ay lumaki ang mga mata ng bata. It tastes like pizza. See? Sabi sa inyo eh. Nakangiting tagumpay si Maya. Habang kumakain ang mag-ama, hindi napansin ni Gabriel na nakatitig siya kay Maya. May kung anong liwanag sa mukha ng dalaga na unti-unting nagpapababa ng depensa ng kanyang malamig na puso. Ngunit nang mahuli siya ni Maya na nakatingin, agad siyang nag-iwas ng tingin at uminom ng kape. Don't look at me like that, Maya. You're still on probation. Masungit na sabi ni Gabriel, pero may kakaibang gislap sa kanyang mga mata na hindi nakaligtas kay Maya. Opo, Ice King. Basta ubusin niyo yan sayang ang pagod ko. Pang-aasar ni Maya sabay kindat, dahilan para mabulunan ng bahagya si Gabriel sa kanyang kape. Sabado ng umaga, imbes na payagan si Bella na magkulong sa kwarto at mag-iPad. Inaya siya ni Maya palabas sa malawak na garden ng mansyon. Hindi rin nakaligtas si Gabriel na noon ay balak sanang magbasa ng mga financial report sa terrace. Sir Gabriel, ang sikat ng araw ay libreng vitamin D. Huwag niyo namang ipagkait sa balat niyo yan. At ikaw Bella, itabi mo muna yung gadget mo. Maglalaro tayo ng patintero at tumbang preso. Masiglang anunsyo ni Maya habang may dalang lata ng gatas at tsinelas. That is so unsanitary, Maya. Look at the grass, it's dirty. Reklamo ni Bella habang si Gabriel naman ay nakataas ang kilay. I don't play street games, Maya. I have company to run. Sir, ang kumpanya nyo hindi naman tatakbo palayo, no? Pero ang oras nyo sa anak nyo mabilis na lumilipas. 1 oras lang o kukunin ko ang lahat ng charger dito sa bahay at itatago ko sa ilalim ng lupa. Banta ni Maya na may halong biro. Walang nagawa ang mag-ama kundi ang sumunod. Nung una ay pilit at awkward ang bawat kilos ni Gabriel. Pero nang makita niyang tawa ng tawa si Bella habang hinahabol ni Maya, unti-unting lumalambot ang kanyang mukha.
hanggang sa nauwi ang laro sa habulan sa may garden hose dahil aksidenteng nabuksan ni Maya ang sprinkler. Maya, look what you did. My shirt is soaked. Sigaw ni Gabriel pero imbes na galit, may bakas ng tawa sa boses niya. Hinablot niya ang hose at itinapat ito kay Maya. Madaya ka sir, CEO kayo pero nandaraya kayo. Pili ni Maya habang tumatakbo sa madulas na damuhan. Sa gitna ng tawanan at habulan, biglang napatid si Maya sa isang ugat ng puno. Ay, kalabaw! Sigaw niya habang bumabagsak pa diretso sa putikan. Pero bago pa humalik ang mukha niya sa lupa, isang pares ng matitipunong braso ang mabilis na sumalo sa kanya. Dahil sa lakas ng momentum, biglang bumagsak si Gabriel sa damuhan at napunta si Maya sa ibabaw niya. Ang mukha ni Maya ay gahibla lang ang layo sa mukha ni Gabriel. Ramdam ni Maya ang mabilis na pagtaas-baba ng puso ng lalaki. Ang mga mata ni Gabriel na dati ay malamig na parang yelo, ngayon ay nag-aapoy sa kaibang emosyon habang nakatitig sa mga labi ni Maya na medyo nakabukas pa dahil sa gulat. Tumigil ang mundo para sa kanilang dalawa. Ang tanging naririnig na lang ay ang tilamsik ng tubig mula sa sprinkler at ang tibok ng kanilang mga puso na tila nagkakarera. Sabi ko naman sa inyo sir, ang bigat nyo. Bulong ni Maya. Kahit sa totoo lang ay parang gusto niyang manatili sa posisyong iyon dahil sobrang bango at init ni Gabriel. You're the one who fell on me, Maya. Mahinang sagot ni Gabriel. Ang boses ay malalim at paos. Hindi niya binitawan ang baywang ng dalaga. Sa halip, mas hinigpitan pa niya ang hawak dito na tila ba ayaw niya itong paalisin. Daddy, Maya, you're both dirty. Sigaw ni Bella habang pumapalakpak. Mabilis na kumala si Maya at tumayo. Namumula ang mga pisngi hindi dahil sa init ng araw. Si Gabriel naman ay tumayo rin at nagpagpag ng damit. Pero hindi niya maalis ang paningin sa dalaga. Sa sandaling yon, alam nilang dalawa na may nagbago. Ang dating asaran ay nagsisimula ng mabahiran ng isang damdamin na pareho nilang hindi inaasahan. Magpalit na tayo ng damit, baka sipunin kayo. Sabi ni Maya sabay talikod. Pero ang totoo ay kailangan lang niyang huminga dahil pakiramdam niya ay nagwawala ang puso niya. Napahawak naman si Gabriel sa kanyang dibdib. Ano to? Bulong niya sa sarili habang pinapanood ang papalayong figura ng yaya na nagpabago sa takbo ng tahimik niyang mundo. Ang katahimikan ng linggo ng umaga ay binasag ng matinis na tunog ng busina sa tapat ng mansyon. Isang makintab na pulang sports car ang pumarada at mula rito ay bumaba ang isang babaeng akala mo ay laging nasa fashion runaway. Siya si Tiffany, ang ex-fiancé ni Gabriel na tila nakalimutan ng salitang, "Tapos na tayo." Gabriel, darling, I'm back! Sigaw ni Tiffany habang pumapasok sa sala nang walang paalam. Nagkataon namang pababa si Maya mula sa kwarto ni Bella, bitbit ang isang palanggana ng nilabhang medyas. Nakita niya kung paano nagbago ang mukha ni Gabriel mula sa pagiging relax, tungo sa pagiging sobrang talas. Tiffany, what are you doing here? We broke up 2 years ago. Malabig na sambit ni Gabriel. Oh, come on, Gab! Alam kong naminis mo na ako. And who is this? Maid? Mataray na tanong ni Tiffany habang tinitignan si Maya na parang isang basahan. Bago pa makasagot si Maya, lumapit si Tiffany at tinabig ang palanggana nito. Move aside, Yaya. Gabriel and I need to talk in private. Nag-init ang ulo ni Maya. Hindi siya papayag na api-apihin lang siya sa loob ng bahay na siya ang naglilinis.
Pero bago pa siya makabanatay, biglang hinila ni Gabriel ang baywang ni Maya at idinikit ito sa kanyang katawan. Nanlaki naman ang mga mata ni Maya. Ang bango ni Gabriel ay biglang bumalot sa kanya. Actually, Tiffany, she's not just the nanny anymore. Seryosong sabi ni Gabriel. Tumingin siya kay Maya na may halong pakiusap sa mga mata. She's the woman I am seeing now. Maya is my girlfriend. What? Gab, you must be joking. This girl? She smells like fabric softener and garlic. Tili ni Tiffany. Dito na pumasok ang pagka-aktres ni Maya. Yumakap siya sa braso ni Gabriel at ipinatong ang ulo sa balikat nito. Ay, miss, correction please. Ang tawag dito, amoy ng pag-ibig. At saka sa ganda kong to, mas masustansya pa ako sa salad na kinakain mo. Hindi lang ako basta girlfriend. Ako ang queen ng mansyon na to. Hindi ba, honey? Halos mabulunan si Gabriel sa tawag na honey. Pero pinanindigan niya to. Inakbayan niya si Maya at hinalikan ng mabilis ang tuktok ng ulo nito. Yes, honey. At mas gusto ko ang amoy ng bawang kaysa sa fake na pabango mo, Tiffany. You should leave. We were about to have a private moment. Namula sa galit si Tiffany. You'll regret this, Gabriel. Kakalabanin mo ako para sa isang katulong. Padabog itong lumabas at pinasibat ang kanyang kotse. Nang mawala na ang kotse ay agad kumala si Maya. Hey sir, honey, ang mahal ng singil ko sa acting na yun ha. At saka bakit niyo ako hinalikan sa ulo? Baka tubuan ako ng malaking pride niyan. Humarap si Gabriel sa kanya. Hindi pa rin inaalis ang kamay sa pagkakasandal sa pader. Kaya nakulong si Maya sa pagitan ng kanyang mga braso. Salamat, Maya. She's been bothering me for months. And for the record, you don't smell like garlic. Talaga ba, sir? Nauutal na sabi ng dalaga. Ang lapit na naman ng mukha ni Gabriel at sa pagkakataong ito, walang sprinkler na mangiistorbo. You smell like home. Mahinang bulong ni Gabriel bago siya dahan-dahang lumayo. Iniwan si Maya na tulala at hawak ang kanyang puso na parang magwawala na sa bilis ng tibok. Hala, mukhang hindi na lang to trabaho. Bulong ni Maya sa sarili habang nakatingin sa papalayong likod ng kanyang masungit na amo. Ang malakas na buhos ng ulan nitong mga nakaraang araw ay tila sumabay sa bigat ng trabaho ni Gabriel. Kinagabihan pagkatapos ng eksena kay Tiffany, hindi na siya lumabas ng kanyang silid. Nung una ay akala ni Maya ay umiiwas lang ito dahil sa honey incident nila. Pero nang mag-aalas 11 na ng gabi ay patay pa rin ang ilaw sa office nito. Kaya nagpasya na siyang kumatok. Sir, may dala kong tsaa. Baka gusto niyo pong uminom para mahimasmasan kayo sa pagiging boyfriend ko kanina. Biro ni Maya habang dahan-dahang binubuksan ang pinto. Walang sumagot. Natagpuan ni Maya si Gabriel na nakasubsob sa kanyang mesa. Ang mga papel ay nagkalat at ang kanyang paghinga ay mabigat. Agad na lumapit si Maya at hinipo ang noo ng amo. Diyos ko sir, ang init nyo. Para kayong bagong hango sa kalan. Dahil sa taas ng lagnat ay tila wala sa sarili si Gabriel. Tinulungan siya ni Maya na makahiga sa sofa sa loob ng opisina. Kumuha siya ng palanggana ng maligamgam na tubig at bimpo. Habang pinupunasan ni Maya ang noo at lieg ni Gabriel, biglang hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay. Ang higpit ng hawak nito, tila ba takot siyang iwanan. Huwag ka nga alis, please. Mahinang bulong ni Gabriel. Dito lang ako sir, hindi ako aalis. Sino na lang ang magpapainom sa inyo ng gamot kung iiwan ko kayo? Malambing na sagot ng dalaga.
Sa gitna ng kanyang delirium, nagsimulang magsalita si Gabriel. Lahat sila, iniwan ako. My mother left when I was young because she hated this life. Then Bella's mom, she chose her career over our daughter. Kaya kailangan kong maging matapang, Maya. Kailangan kong protektahan si Bella. Ayokong makita niyang mahina ako dahil baka isipin niya hindi ko siya kayang ipaglaban. Doon na intindihan ni Maya ang lahat. Ang pagsusungit ni Gabriel, ang pagiging ice king nito, at ang pagiging kontrolado sa lahat ng bagay ay isa lamang pananggalang na ginamit niya para hindi na muling masaktan. Ang puso niyang bato ay binuo mula sa mga piraso ng pusong nawasak noon. Sir, hindi po kahinaan ang magpakita ng nararamdaman. Bulong ni Maya habang hinahaplos ang buhok ni Gabriel. Hindi kailangan ni Bella ng perpektong daddy. Ang kailangan niya, daddy na totoo at mamahalin siya ng buong puso. Magdamag na hindi nakatulog si Maya. Paulit-ulit niyang pinalitan ng bimpo sa noo ni Gabriel at binabantayan ang pagbaba ng lagnat nito. Sa tuwing dumadampi ang kanyang kamay sa balat ng binata, may kuryenteng dumadaloy sa kanya. Hindi na lang ito awa, kundi isang malalim na pag-unawa at paghanga. Madaling araw na nang dahan-dahang magmulat ng mata si Gabriel. Ang unang nakita niya ay si Maya na nakaupo sa sahig. Nakasandal ang ulo sa sofa habang mahimbing na natutulog. Hawak pa rin ang kanyang kamay. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara, napagtanto ni Gabriel na sa loob ng maraming taon, ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang ligtas siya. Hindi niya binitawan ang kamay ng dalaga. Sa halip, hinigpitan niya ang hawak dito, bumulong sa hangin. Sana, ikaw na ang huling hindi aalis. Nang sumilip ang unang sinag ng araw sa bintana ng silid-aklatan, ang unang bumungad kay Maya ay ang mabigat na pakiramdam sa kanyang kamay. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at doon niya napagtanto na nakasandal pa rin siya sa sofa kung saan natutulog si Gabriel. Ngunit ang mas nakakagulat, ang kamay ni Gabriel ay mahigpit na nakakulong sa kanyang palad. At ang mukha nito ay ilang pulgada na lamang ang layo sa kanya. Gising ka na pala. Mahinang boses ni Gabriel. Wala na ang init ng lagnat, pero ang init ng kanyang titig ay tila mas nakakatunaw. Agad na napaigdad si Maya at mabilis na tumayo. Muntik pa siyang matumba dahil sa ngalay ng kanyang mga binti. Ay, sir, opo, gising na. Chinecheck ko lang kung buhay pa po kayo. Kasi baka mamaya ako pa ang sisihin ni Bella kapag naging multo kayo rito. Napangiti si Gabriel. Isang totoong ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Salamat, Maya, for staying, for everything you heard last night. Wala yun, sir. Safe sa akin ang mga lihim nyo, no? Kasing safe ng mga alikabok sa ilalim ng cabinet. Biro ni Maya para itago ang kanyang pamumula. Magpahinga pa kayo, ako na ang bahala sa agahan. No. Pigil ni Gabriel habang tumatayo. Ako naman ang magluluto para sa'yo. Consider it as a thank you gift. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Kayo? Magluluto? Sir, baka imbes na mabusog ako, sa emergency room ang bagsak natin. Pero hindi nagpatalo ang pride ni Gabriel. Matapos ang isang oras, ang kusina na dati ay maayos at makintab ay naging isang war zone. May mga tilamsik ng harina sa sahig, may mga balat ng itlog sa counter, at mausok ang paligid dahil sa sunog na bacon. Si Gabriel na karaniwang mukhang laging handa sa isang fashion shoot. Ngayon ay may uling sa pisngi at suot ang kulay rosas na apron ni Maya. Sir, anong nangyari rito?
Nagluto ba kayo o nagwala rito? Tawang-tawa na tanong ni Maya habang pumapasok sa kusina. The stove is more complicated than a corporate merger, Maya. Seryosong depensa ng binata habang sinusubukang baligtarin ng isang pancake na mukha ng uling. Lumapit si Maya sa likuran ni Gabriel para kunin ang spatula. Dito na nga sir, ganito kasi yan. Dahil sa kabilisan ng pangyayari, nakatayo si Maya sa harap ni Gabriel habang ang mga braso ng lalaki ay nasa magkabilang gilid niya. Tila ba nakayakap ito sa kanya habang tinuturuan niya itong mag-flip ng pancake. Napatigil silang dalawa. Ramdam ni Maya ang hininga ni Gabriel sa kanyang batok. Ang sweet disaster sa kusina ay biglang napalitan ng isang tensyon na punong-puno ng kilig. Maya, Tawag ni Gabriel sa kanyang pangalan. Ang boses nito ay parang musika sa pandinig ng dalaga. Po, sir. I think I burned the pancake, but I don't care. Bulong ni Gabriel habang unti-unting inililapit ang kanyang mukha sa leeg ng dalaga. Daddy, Maya, why is there smoke in the kitchen? Biglang pumasok si Bella dahilan para mabilis na lumayo ang dalawa sa isa't isa. Bella, ang daddy mo kasi nag-experiment ng charcoal-flavored pancake. Mabilis na palusot ni Maya habang pilit na pinapaypayan ng usok gamit ang pot holder. Kahit sunog ang pagkain at magulo ang kusina, puno ng tawanan ng hapagkainan nila ng umagang yon. Habang pinapanood ni Maya si Gabriel na nakikipag-asaran kay Bella, alam niyang unti-unti nang natutunaw ang yelo ng puso ng kanyang masungit na amo. At kasabay nito, ang sarili niyang puso ay tuluyan na ring nahuhulog. Lunes ng umaga, nang matanggap ni Maya ang imbitasyon para sa family day sa paaralan ni Bella. Alam niyang ito ang isa sa mga araw na pinakaayaw ni Gabriel dahil sa mga mapanghusgang mata ng mga magulang sa elitistang eskwelahan na yon. Palaging usap-usapan ng pagiging single dad nito at ang kawalan ng ina ni Bella. Sir, kailangan nating pumunta. Hindi pwedeng si Bella lang ang walang kasama sa family day at bring me games. Determinadong sabi ni Maya habang iniaabot ang sulat kay Gabriel. I have a board meeting, Maya. At alam mo namang hindi ako mahilig sa mga ganyang social gathering. The parents there are vultures. Sagot ni Gabriel nang hindi tumitingin sa kanya. Daddy, please. Singit ni Maya na may kasamang puppy eyes na natutunan niya kay Maya. I want to win the gold medal this year. Sa huli ay wala ring nagawa si Gabriel. Nang makarating sila sa paaralan, agad na lumapit ang grupo ng mga donyang magulang na pinamumunuan ni Mrs. Castañeda, ang reyna ng chismis sa school. Oh, Gabriel, you finally showed up. And who is this lady? Is she your new assistant? Tanong ni Mrs. Castañeda habang tinitingnan ng simpleng suot na floral dress ni Maya. Bago pa makapagsalita si Gabriel, hinawakan ni Maya ang braso nito at ngumiti ng napakatamis. Ay, hindi po. Ako po ang special consultant ng puso ni Gabriel. At syempre, ang kaisa-isang mommy yaya ni Bella. Nanlaki naman ang mga mata ni Gabriel, pero agad niyang sinakyan ng laro ng dalaga. Inakbayan niya si Maya at hinalikan ito sa pisngi sa harap ng lahat. Yes, she's the reason why the mansion is a home again. Now, if you'll excuse us, we have a game to win. Nagsimula na ang mga paligsahan. Sa three-legged race, magkatali ang paa ni na Gabriel at Maya. Sir, huwag kayong masyadong stiff. Sabayan niyo ang galaw ng balakang ko. Utos ni Maya habang tumatawa. Maya, people are watching. Reklamo ni Gabriel pero hindi niya mapigilang mapangiti nang makita ang tuwa sa mukha ni Bella
na sumisigaw ng, "Go Daddy! Go Maya!" Sa huli dahil sa pagiging palaban ni Maya, sila ang unang nakarating sa finish line. Nagyakapan ng tatlo sa gitna ng field. Isang eksenang hindi kailanman inakala ni Gabriel na mangyayari sa buhay niya. Habang kumakain sila ng lunch sa ilalim ng puno, lumapit si Bella kay Maya at bumulong ng, "Thank you, Maya. This is the first time Daddy didn't look at his watch during family day." Tumingin si Maya kay Gabriel na noon ay abalang nagbubukas ng juice para sa kanila. Napansin niyang nakatitig din sa kanya ang lalaki. You're good at this, Maya. Mahinang sabi ni Gabriel. At pretending to be a family. Sir, ang acting nagiging totoo kapag nilalagyan ng puso. Sagot ni Maya na may kasamang makahulugang tingin. What if I don't want it to be an act anymore? Seryosong tanong ni Gabriel. Ang ingay ng paligid ay biglang nawala para kay Maya. Ang tibok ng puso niya ay tila mas malakas pa sa hiyawan ng mga bata sa paligid. Bago pa makasagot si Maya, hinila na sila ni Bella para sa awarding ceremony. Nanalo sila ng Most Energetic Family Award. Habang hawak nila ang tropeyo, ramdam ni Maya ang kamay ni Gabriel na humawak sa kanyang baywang at mas inilapit siya rito. Sa sandaling iyon, hindi na kailangan ng acting. Ang kilig na nadarama nila ay mas totoo pa sa gintong medalya na suot ni Bella. Isang maaraw na hapon habang naglilinis si Maya sa harap ng mansyon. Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan mula sa malaking gate. Maya, ikaw na ba yan? Paglingon ni Maya, laking gulat niya nang makita ang isang matangkad at morenong lalaki na may dalang bayong ng mga prutas. Nicholas, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo rito sa Maynila? Masayang tumakbo si Maya at hindi napigilang yakapin ang kanyang kababata. Si Nicholas, ang best friend niya sa probinsya, na noon pa man ay may lihim ng pagtingin sa kanya. Eksakto namang pumarada ang itim na SUV ni Gabriel. Pagbaba ng CEO, ang unang bumungad sa kanya ay ang tanawin ni Maya na nakayakap sa isang hindi kilalang lalaki. Biglang nagdilim ang kanyang paningin. Ang Ice King ay tila naging isang aktibong bulkan na handang magwala. What is going on here? Ang boses ni Gabriel ay mas malamig pa sa yelo sa loob ng freezer. Ay, sir, good timing. Si Nicholas po, kababata ko mula sa probinsya. Dinalahan niya ako ng paborito kong manggang hilaw at bagoong. Masayang pakilala ni Maya habang kumakala sa yakap ng kaibigan. Tumingin si Gabriel kay Nicholas mula ulo hanggang paa. Nicholas, and why are you hugging my maid in the middle of the driveway? Pasensya na po, sir. Masaya lang po kaming makita ang isa't isa. Si Maya po kasi ang reyna sa aming baryo at miss na siya ng lahat, lalo na ako. Sagot ni Nicholas na may kasamang malapad ng ngiti na lalong nagpainit ng ulo ni Gabriel. The working hours are not yet over, Maya. Why are you entertaining visitors? Masungit na untag ni Gabriel bago mabilis na pumasok sa loob ng mansyon. Buong hapon ay hindi mapakali si Gabriel sa kanyang opisina. Paulit-ulit siyang tumitingin sa CCTV para makita ang ginagawa ng dalawa sa garden. Nakita niyang tawa ng tawa si Maya habang sinusubuan ng mangga si Nicholas. Hindi niya namalayan na napiga na niya ng husto ang hawak na ballpen hanggang sa mabali ito. Daddy, why is your face red? Are you sick again? Tanong ni Bella na pumasok para kumuha ng papel. No, Bella. I hate mangoes. Sagot ni Gabriel nang hindi tumitingin. Nang gabi ring iyon pagkaalis ni Nicholas, hinarap ni Gabriel si Maya sa kusina. So, kailan ang kasal ninyo ng kababata mo?
Napatigil si Maya sa paghuhugas ng pinggan at napangisi. Aba, sir, amoy na amoy ko hanggang dito ang sunog ah. Wala naman po akong niluluto. Anong sunog? Ang selos niyo po, sir. Halos maging uling na yung mukha niyo simula kanina. Tawang-tawa na saad ng dalaga. Lumapit si Gabriel ng napakalapit. Sapat na para maramdaman ni Maya ang init ng katawan nito. Ikinulong niya muli si Maya sa pagitan ng kanyang mga braso at ng lababo. And what if I am jealous, Maya? Hindi ko gusto ang paraan ng pagtingin niya sa'yo. At lalong hindi ko gusto ang pagyakap mo sa kanya. Bakit po, sir? Ano po ba ako sa inyo? Matapang na tanong ni Maya, kahit na ang puso niya ay tila gustong kumawala ng sandaling yon. Tumingin si Gabriel ng malalim sa kanyang mga mata. You are more than just a nanny, Maya. And you know that. Bago pa makasagot si Maya, biglang dumiin ang labi ni Gabriel sa noo niya. Isang halik na puno ng pagsiselos at pag-aalala. Stay away from Nicholas. My house, my rules. Umalis si Gabriel na iniwan si Maya na tulala habang may hawak na basang-basahan. Rules ka dyan, sir. Aminin mo na lang na mahal mo ko. Sigaw ni Maya sa isip niya habang hindi mapigilang mapatalon sa kilig sa gitna ng kusina. Ang mansyon ay binalot ng tensyon, hindi dahil sa galit at kundi dahil sa gulat. Isang imbitasyon para sa Annual Sebastian Corporate Ball ang nasa mesa at si Gabriel ay kailangang dumalo bilang bida ng gabi. Ang problema, wala siyang balak isama ang sinumang modelong inirekomenda ng kanyang mga business partner. Magayos ka, Maya. Sasama ka sa akin mamayang gabi. Maikling utos ni Gabriel habang inaayos ang kanyang cufflinks. Sir, baka nakakalimutan nyo. Ang trabaho ko rito ay magwalis at mag-alaga kay Bella. Hindi ang maging palamuti sa party nyo. At saka, anong isusuot ko? Basahan na may glitters? Biro ni Maya pero halata ang kaba sa kanyang boses. Ngumisi si Gabriel. I already took care of that. May darating na glam team sa loob ng 10 minuto. Don't disappoint me, Maya. This is a corporate battlefield. And I need my most trusted ally by my side. Pagkalipas ng ilang oras, ang kusinang amoy bawang ay napalitan ng amoy ng mamahaling hairspray at perfume. Si Bella ay abalang-abala sa panonood habang kinukulot ang buhok ni Maya. You're going to look like a real princess, Maya. Not a fake one like Tiffany. Saad ng bata. Nang matapos ang transformation, dahan-dahang bumaba si Maya sa grand staircase. Nakasuot siya ng isang midnight blue na backless gown na hapit sa kanyang kurba. Ang kanyang buhok ay nakaupdo na nagpapakita ng kanyang mahabang liig at ang kanyang simpleng ganda ay lalong kuminang sa ilalim ng chandelier. Si Gabriel na naghihintay sa ibaba ay tila nawala ng hininga. Ang baso ng wine na hawak niya ay muntik nang mabitawan. Ang yaya na laging naka-ponytail at nakatsinelas ay mistulang isang reyna na galing sa isang panaginip. Sir, okay ka lang ba? Para ba akong suma na binalot sa mamahaling tela? Tanong ni Maya na pilit binabalik ang kanyang pagiging komedyante para hindi mahalata ang matinding kilig sa paraan ng pagtitig ni Gabriel. Lumapit si Gabriel at inabot ang kamay sa kanya. You look breathtaking, Maya. I knew there was a diamond underneath that apron, but I didn't expect it to be this brilliant. Sa party, lahat ng mata ay nasa kanilang dalawa. Ang mga bulong-bulungan ng mga elitistang panauhin ay napatahimik nang magsimula ang tugtog para sa isang waltz. Inilagay ni Gabriel ang kanyang kamay sa baywang ni Maya at mas inilapit ito sa kanya.
Sir, hindi ako marunong sumayaw ng ganito. Baka matapakan ko ang sapatos nyo na mas mahal pa sa buhay ko. Bulong ni Maya habang nakatitig sa binata. Just follow my lead. Listen to my heartbeat, Maya. It's dancing for you. Malalim na bulong ni Gabriel sa kanyang tenga. Sa gitna ng sayaw, sa ilalim ng mga kumukutitap na ilaw, tila naglaho ang lahat ng tao sa paligid. Ang Ice King ay tuluyan ng natunaw. Maya. Tawag ni Gabriel sa kanyang pangalan habang ang kanilang mga muka ay halos magdikit na. Tonight, I don't see a nanny. I see the woman I want to be with every single night. Hindi na nakasagot si Maya dahil ang labi ni Gabriel ay dahan-dahang lumapat sa kanyang noo, pababa sa kanyang pisngi. Hanggang sa maramdaman niya ang init ng hininga nito sa kanyang mga labi. Sa gabing iyon, hindi lang ang anyo ni Maya ang nagbago, kundi ang tadhana ng kanilang mga puso. Ang gabing dapat sana ay puno ng mahika, ay biglang nabulabog nang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok si Tiffany na parang isang bagyo. Suot ang isang pulang gown na tila sumisigaw ng atensyon. Ang kanyang mga mata ay dumapo kaagad kay Maya, na kasalukuyang nasa bisig ni Gabriel. Hindi matanggap ng dating ex-fiancé na ang isang hamak na yaya ay nagawang magmukhang reyna at makuha ang atensyon ng lahat, lalo na ang puso ni Gabriel. How pathetic! Malakas na boses ni Tiffany naging sanhi ng paghinto ng musika. Gabriel, seryoso ka ba? Isinasama mo ang katulong na to sa ganito kaimportanteng event? Does everyone here know that the woman dancing with the CEO is the same woman who scrubs his toilets and wipes his daughter's snot? Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Ang mga mapanghusgang tingin ng mga alta sosyedad ay muling bumalik kay Maya. Ramdam ni Maya ang biglang panlalamig ng kanyang mga kamay. Gusto niyang lamunin ng lupa. Kahit gaano siya katapang sa loob ng mansyon, ang ganitong kahihiyan sa harap ng maraming tao ay tila isang sampal na nagpagising sa kanya sa katotohanan siya ay isang empleyado lamang. Tiffany, stop it and leave. Mariing utos ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng babalak. Hindi ako aalis. I am just telling the truth. Humakbang si Tiffany palapit at tiningnan si Maya mula ulo hanggang paa. You don't belong here, Maya. Kahit bihisan ka pa ng ginto, amoy Zonrox ka pa rin. You're just a temporary distraction for Gabriel. Once he's bored, babalik ka rin sa basurahan kung saan ka nang galing. Sa sobrang galit at hiyang naramdaman, tumalikod si Maya para tumakbo palabas. Ngunit bago pa siya makahakbang ng malayo, isang matipunong kamay ang humawak sa kanyang pulso at humila sa kanya pabalik. Stay. Bulong ni Gabriel. Hinarap niya ang lahat ng tao sa ballroom. Ang kanyang aura ay tila isang haring handang makipagdigma para sa kanyang reyna. Listen up. Sigaw ni Gabriel na bumasag sa bulungan. Yes, she works for me. She cleans my house and she takes care of my daughter. But more than that, she is the only person who had the courage to tell me the truth when I was being a surrogate. She is the woman who brought light back to my home. If you think her being a nanny makes her less of a person, then you are the ones who don't belong in my circle. Lumingon si Gabriel kay Tiffany na nanlalaki ang mga mata sa gulat. And you, Tiffany, yes, you are beautiful outside, but you are empty inside. Maya has more dignity than you have. Guards, samahan niyo siya palabas. She is banned from all Sebastian properties starting tonight. Seryoso na saad ng binata. Matapos ilabas si Tiffany,
Muling humarap si Gabriel kay Maya sa gitna ng ballroom. Sa harap ng lahat, lumuhod ang binata ng bahagya at kinuha ang kamay ng dalaga. I am so sorry you had to hear that, but I won't let anyone look down on you ever again. Shall we continue our dance, my queen? Naiyak naman si Maya, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa sobrang saya. Sa sandaling yon, alam niyang hindi na lang siya basta yaya. Siya ang babaeng pinoprotektahan at pinapahalagahan ng lalaking akala niya ay walang puso. Muling tumugtog ang musika at sa bawat ikot nila sa dance floor, tila isinusulat ng kanilang mga hakbang ang isang pangako na hindi na sila muling maghihiwalay. Matapos ang kaguluhan sa ballroom, hindi na tinapos ni Gabriel at Maya ang party. Agad silang bumalik sa mansyon. Habang si Bella ay mahimbing nang natutulog sa kanyang kwarto, dinala ni Gabriel si Maya sa rooftop, isang bahagi ng bahay na bihirang puntahan ng kahit na sino. Doon ang tanging maririnig ay ang bulong ng hangin at ang malayong tunog ng syudad. Nakasuot pa rin sila ng kanilang formal na suot, pero tinanggal na ni Gabriel ang kanyang tuxedo at binigay ito kay Maya para hindi ito lamigin. Salamat sa pagtatanggol mo sa akin kanina, sir. Hindi ko akalain na gagawin niyo yun sa harap ng mga business partners niyo. Panimula ni Maya habang nakatanaw sa malayo. I didn't do it just because I'm your boss, Maya. Sagot ni Gabriel habang sumasandal sa railings. Tumingin siya sa dalaga na nasa ilalim ng liwanag ng buwan na tila ay lalong gumanda. Ginawa ko yon dahil hindi ko kayang makitang sinasaktan ng babaeng nagpabago sa akin. Natahimik si Maya. Ramdam niya ang bigat ng salita ni Gabriel. Sir, alam naman nating pareho na magkaiba ang mundo natin. Ako, janitress na naging yaya. Kayo, CEO at kilala sa larangan ng negosyo. Ang mga fairy tale, sa libro lang po yun. Sa totoong buhay, pagkatapos ng party, babalik din ako sa pagwawalis. Humarap si Gabriel kay Maya at hinawakan ng magkabilang balikat nito. Then, I will throw away the broom. Maya, look at me. Napilitang tumingin si Maya sa mga mata ni Gabriel na puno ng seryosong emosyon. Simula nang pumasok ka sa maling pinto ng opisina ko, binago mo ang lahat. You taught me how to be a father. You taught me how to laugh again. You think this is just a role? You think I am still acting? Sir, stop calling me sir when we're here. Gabriel lang. Bulong niya. Mas inilapit niya ang kanyang mukha kay Maya. Nung nakita kitang yakap ni Nicholas, gusto kong manapak. Nung nakita kitang umiiyak kay Tiffany, gusto kong sigawan siya. Hindi na to dahil sa trabaho, Maya. Mahal kita at hindi ko alam kung paano ko sasabihin yon nang hindi natatakot na baka iwan mo rin ako kapag nalaman mong hindi ako perpekto. Naramdaman ni Maya ang pag-init ng kanyang mga mata. Gabriel, akala ko ba ice king ka? Bakit ang init ng mga sinasabi mo? Nakakatunaw eh. Tumawa siya ng bahagya habang may luhang pumapatak. Mahal din kita kahit na napakasungit mo, kahit na ang hilig mong mangutos, at kahit na palagi tayong nag-aaway. Ikaw lang ang lalaking nagparamdam sa akin na kahit iyaya ko, karapat-dapat akong mahalin. Sa ilalim ng malawak na kalangitan at saksi ang mga bituin, dahan-dahang inilapit ni Gabriel ang kanyang mga labi kay Maya. Ito ang kanilang unang halik. Hindi dahil sa pagpapanggap, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pag-ibig na matagal na nilang kinikimkim. Ang halik na yon ay tila isang pangako na kahit ano pang mangyari sa labas ng mansyong yon, sa rooftop na yon, sila lang dalawa ang mahalaga.
So, hindi na ako magbibitaw sa trabaho? Biro ni Maya pagkatapos ng halik, habang nakayakap sa baywang ni Gabriel. Ngumiti si Gabriel at hinalikan muli siya sa noo. You're fired as my nanny, but you're hired as my permanent queen of the heart. Kinilig naman ng dalaga sa narinig niya. Ang sumunod na umaga sa mansyon ay tila may ibang hinig. Habang nagluluto si Maya sa kusina, hindi niya mapigilang mapakanta ng mahina. Bit-bit ang tamis ng mga nangyari sa rooftop kagabi. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpiprito, naramdaman niya ang isang pares ng mga braso na pumulupot sa kanyang baywang mula sa likod. Good morning. Bulong ni Gabriel. Ang boses ay paos at malalim. Isinandal niya ang kanyang baba sa balikat ni Maya. Ninanamnam ang amoy ng bawang at ng pamilyar na pabango ng dalaga. Sir, Gabriel, ano ba? Baka may makita sa atin. Ang aga-aga. Biro ni Maya pero hindi naman siya kumalas. Sa katunayan, isinandal din niya ang kanyang ulo sa pisngi ni Gabriel. I don't care who sees us. I'm the boss here, remember? Sagot ni Gabriel sabay halik ng mabilis sa pisngi ng dalaga. Aha! I knew it! Isang matinis na boses ang bumasag sa kanilang sandali. Mabilis na naghiwalay ang dalawa. Doon sa may pintuan ng dining area, nakatayo si Bella. Nakapamaywang ang bata. Nakataas ang kilay, at ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatingin sa kanyang daddy at kay Maya. Nabalot ng kaba si Maya. Baby, Bella, sandali lang. Magpapaliwanag lang ang daddy mo tungkol sa payroll. Palusot ni Maya, kahit alam niyang hindi ito maniniwala sa kanya. Payroll with a kiss? I am not a baby, Maya. Sigaw ni Bella habang naglalakad palapit sa kanila. Huminto ang bata sa gitna nina Gabriel at Maya. Tumingin siya sa kanyang daddy, pagkatapos ay kay Maya na ngayon ay nakayuko na sa kaba. Bella, listen. Seryosong sabi ni Gabriel. Lumuhod siya para mapantayan ng anak. I love Maya, and I want her to stay with us. Not just because she's your nanny, but because she's the person who makes me happy. Is that okay with you? Nanatiling tahimik si Bella ng ilang segundo. Ang katahimikan ay tila isang oras para kay Maya. Inaasahan na niya ang pag-atake, ang pagbabato ng unan o ang sigaw na, I hate you. Pero laking gulat nila nang biglang lumapit si Bella kay Maya at niyakap siya ng mahigpit sa baywang. Fine, but on one condition. Sabi ni Bella habang nakatingala kay Maya. Ano yon, Bella? Tanong ni Maya habang hinahaplos ang buhok ng bata. You have to promise me that you will never leave, and you have to let me wear your midnight blue gown when I grow up. Wika ni Bella na may kasamang nakakalokong ngiti. Sabi ko na nga be, bagay kayo ni Daddy. He is grumpy and you're noisy. Match made in heaven. Pwede bang tawagin kitang Tita Maya? Nakahinga ng maluwag si Maya at binuhat ang bata. Promise, hindi ako aalis. At kahit lahat ng gown ko, sa'yo na. And yes, pwede mo kong tawaging Tita Maya o kahit na anong gusto mo. Niyakap din ni Gabriel ang dalawa. See, I told you she'd understand. Bulong ni Gabriel kay Maya. O siya, sige na, tama ng drama. Baka masunog ang itlog. Tawa ni Maya habang pinupunasan ng luhang nagbabadyang pumatak. Pero Bella, kahit magiging stepmom mo na ako, bawal pa rin ang gadget sa pagkainan, naiintindihan mo? You're still the same old Maya? Reklamo ni Bella, pero nakayakap pa rin ito ng mahigpit sa kanya. Sa umagang yon,
Ang mansyon na dati ay puno ng katahimikan at pagsusungit, ay tuluyan ng napuno ng tawanan ng isang pamilyang binuo ng pag-ibig na nagsimula sa isang maling pintuan. Ang katahimikan ng mansyon ay tila binunot ng isang gabi nang biglang huminto ang isang mahabang limousine sa tapat ng gate. Hindi ito ang karaniwang bisita. Ito ang mga magulang ni Gabriel, sina Don Roberto at Doña Victoria Sebastian. Kararating lang nila mula sa Madrid at hindi man lang sila nag-abiso. "Gabriel, what is this I heard from Tiffany? You're dating the maid?" Ang boses ni Doña Victoria ay tila nagbabadya ng galit. Nakasuot siya ng perlas at ang kanyang muka ay hindi mababakas ang ngiti. Napahawak si Maya sa laylayan ng kanyang uniforme. Kahit na mahal siya ni Gabriel, iba ang kaba kapag kaharap na ang mga haligi ng kumpanyang Sebastian. Mom, Dad, this is Maya. She's not just a maid. She's the woman I love. Matatag na sagot ni Gabriel habang inilalagay ang kanyang kamay sa likod ng nobya para bigyan ito ng lakas ng loob. Tiningnan ni Don Roberto si Maya sa likod ng kanyang gintong salamin. Love, Gabriel, look at her background. She doesn't even have a degree in management. How can she stand beside you in business galas? How can she represent the Sebastian name? Hindi po kailangan ng management degree para magmahal ng totoo, Don Roberto. Biglang singit ni Maya. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang tuhod, pero hindi siya pwedeng maging sunod-sunuran lang. Ang pamamahala sa mansyon at sa puso ng anak nyo ay hindi nadadaan sa Excel. Nadadaan po yan sa pag-aaruga at pag-intindi. Mga bagay na baka nakakalimutan nyo na sa loob ng inyong boardroom. "How dare you!" sigaw ni Doña Victoria. "Gabriel, we will not allow this. This is an insult to our lineage. Kung hindi mo ito ititigil, baka kailangan nating pag-usapan ang posisyon mo sa kumpanya." Tumingala si Maya kay Gabriel. Alam niyang ito ang pinakamahalagang bagay para sa binata, ang kanyang pinaghirapang kumpanya. Ngunit sa halip na bumitaw, mas hinigpitan pa ni Gabriel ang hawak sa kamay ni Maya. Then, take it, Mom. Seryosong sabi ni Gabriel. If being a Sebastian means I have to be miserable and lonely, like the two of you, then I'd rather be a nobody with Maya. She stays. At kung hindi niyo siya matatanggap, baka sa hotel na lang kayo muna magpalipas ng gabi. Nabalot ng nakabibinging katahimikan ng silid. Sa unang pagkakataon, ang Ice King ay hindi lang basta masungit. Siya ay nag-apoy para sa babaeng mahal niya. Ang mga lolo at lola ni Bella ay hindi makapaniwala sa kanilang narinig, habang si Maya naman ay naramdaman na sa piling ni Gabriel. Kahit anong bagyo pa ang dumating, hinding-hindi siya malulunod. Kinaumagahan, sa halip na magmukmok o umiyak dahil sa panlalait ng mga magulang ni Gabriel, maagang gumising si Maya. Alam niya na ang daan patungo sa puso ng kahit na sinong tao. Gaano man ito katigas, may dumadaan sa tiyan. Sa tulong ni Bella na excited sa plano, naghanda si Maya ng isang tunay na Filipino feast. Nang bumaba sina Don Roberto at Doña Victoria para sa agahan, hindi ang karaniwang continental breakfast ang bumungad sa kanila. Ang hapag ay puno ng mainit na sinigang na hipon na umuusok pa, kare-kare na may makapal na sarsa at crispy pata. "What is this smell? It's too local," maarteng sabi ni Doña Victoria habang nakatakip ng ilong. "Lola, it's delicious. Tita Maya worked hard for this. Just try it." Pagtatanggol ni Bella. Naupo si Maya ng may dignidad. "Don Roberto, Doña Victoria, alam ko pong sanay kayo sa mga steak sa Madrid,
Pero ang pagkain to, gawa sa mga sangkap na hiningi ko pa sa mga suki ko sa palengke. Parang pamilya lang po yan. Minsan maasim, minsan matamis. Pero kapag pinagsama-sama, yun ang nagbibigay ng tunay na lasa sa buhay. Nagkatinginan ng mag-asawa. Dahil sa gutom at nakatatakam na amoy, kumuha si Don Roberto ng isang mangkok ng sinigang. Nang matikman niya ang asim ng sampalok, tila nagliwanag ang kanyang muka. Naalala niya ang kabataan niya sa probinsya bago siya naging isang bilyonaryo. This taste, it reminds me of my mother's cooking. Mahinang sabi ni Don Roberto. Napansin ni Maya ang paglambot ng ekspresyon ng matanda. Ang pag-ibig po doon ay hindi tungkol sa kung gaano kaelegante ang plato, kundi sa kung gaano katapat ang naghain ito. Maaring wala akong titulo, pero ang pagmamahal ko kay Gabriel at kay Bella ay mas totoo pa sa kahit anong pirma sa kontrata. Dahan-dahang kumuha rin si Doña Victoria. Kahit hindi ito nagsalita, nakita ni Maya na kumuha pa ito ng pangalawang sandok ng kare-kare. Sa gitna ng hapagkainan, ang tensyon ay dahan-dahang napalitan ng kwentuhan. Ginamit ni Maya ang kanyang diskarte at natural na husay sa pagkikipagkapwa-tao para makuha ang loob ng mga biyanan. Prangka kang magsalita, Maya, but you have a good heart. Wika ni Don Roberto pagkatapos kumain. Maybe Gabriel chose someone who can actually keep him grounded. Hindi man sila agad naging magkasundo ng tuluyan. Ang Filipino feast ni Maya ay nagsilbing tulay para mabuksan ang pintuan ng pagtanggap. Napangiti si Gabriel mula sa malayo habang pinagmamasdan ng kanyang pamilya. Alam niyang sa diskarteng ito ni Maya, wala na silang hindi kayang lagpasan. Matapos ang matagumpay na hapunan kasama ang mga magulang ni Gabriel, akala ni Maya ay babalik na ang lahat sa normal. Ngunit isang gabi, habang nagliligpit siya ng mga laruan ni Bella sa garden, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa mansyon. "Brown out? Gabriel! Bella!" Tawag ng dalaga sa dilim. Biglang bumukas ang mga maliliit na fairy lights na nakapulupot sa mga puno ng mangga. Ang daanan ay nalatagan ng mga rosas. Sa dulo ng garden, nakatayo si Gabriel. Walang suot na suit, kundi isang simpleng puting t-shirt at maong. Ang hitsurang pinakagusto ni Maya dahil dito siya mukhang tao at hindi estatwa. Biglang bumuhos ang mahinang ulan. Ngunit hindi umalis si Gabriel. Lumapit si Maya. Basang-basa pero puno ng kaba. "Gabriel, anong pakuluto? Baka lagnatin ka na naman." Hinawakan ni Gabriel ang kanyang mga kamay. Love, nung pumasok ka sa buhay namin, akala ko kailangan ko lang ng maglilinis ng bahay. Pero ikaw palang maglilinis ng puso ko. Binago mo ang Ice King at ginawa mo kong ama na marunong tumawa. Lumuhod si Gabriel sa basang damuhan. Kinuha niya ang isang maliit na velvet box. Sa loob nito ay isang singsing na may diamanting kasing ningning ng mga mata ng dalaga. Hindi ko kailangan ng reyna sa isang palasyo. Kailangan ko ng babaeng magagalit sa akin kapag hindi ako kumakain. Babaeng itatama ko kapag nagkamali ako. At babaeng mamahalin ako habang buhay. Maya Sandoval, will you marry me and be the permanent queen of this home? Buong puso na saad ni Gabriel. Umiyak naman si Maya kasabay ng patak ng ulan. "Gabriel, kahit naman hindi ka lumuhod, oo na basta promise, ikaw pa rin ang maghuhugas ng pinggan kapag pagod na ako." Tumawa si Gabriel at isinuot ang singsing. Binuhat niya ang nobya at inikot-ikot sa gitna ng ulan habang si Bella ay lumabas mula sa teres. Pumapalakpak at sumisigaw ng, "Yes!
Mommy Maya ko na siya! Isang linggo na lang bago ang kasalang tinaguriang Cinderella Story of the Year. At ang mansyon ng mga Sebastian ay naging sentro ng isang malaking kaguluhan. Hindi ito ang karaniwang gulo na dulot ng pagsusungit ni Gabriel, kundi ang masayang paghahanda para sa isang engrandeng kasal. Maya, hindi pwedeng brown ang kulay ng tela sa table settings. Magmumukhang sako ng bigas ang resepsyon natin. Tili ng wedding coordinator habang hinahabol si Maya sa hallway. Bakit ba? Gusto ko ng rustic. At saka masarap kaya ang kanin. Huwag niyong nilalait ang sako. Sagot ni Maya habang bitbit ang kanyang listahan ng mga bisita mula sa probinsya. Sa gitna ng pagpili ng bulaklak, pagtikim ng cake na inubos na halos ni Bella, at pagsukat ng gown, nakita ni Maya si Gabriel na seryosong nakikipag-usap sa phone. Akala niya ay trabaho, pero nang lumapit siya, narinig niyang ang pinoproblema ng CEO ay kung anong klaseng souvenir ang ipapamigay nila. Gabriel, relax ka lang. Kahit itlog na maalat pa ang ibigay nating souvenir, basta ikaw ang katabi ko sa altar, ayos na ako. Lambing ni Maya sabay masahe sa balikat ng nobyo. I just want everything to be perfect for you, love. You deserve the world. Sagot ni Gabriel habang hinahatak ang dilaga para paupuin sa kanyang tabi. Ngunit sa gitna ng tamis, isang anino mula sa nakaraan ng pilit na sumisira sa eksena. Si Tiffany, na hindi pa rin matanggap ang pagkatalo, ay nagpadala ng sunod-sunod na mga anonymous na mensahe sa mga dyaryo. Pilit na binubuhay ang isyu na si Maya ay pera lamang ang habol kay Gabriel. Nayaya lamang ito. May mga kumakalat pang edited na litrato para sirain ang dilaga. Gabriel, baka tama sila. Baka maging kahihiyan lang ako sa pangalan mo. Pero hindi hinayaan ni Gabriel na manaig ang takot. Sa isang live interview para sa kanyang kumpanya, imbes na business ang pag-usapan, ipinakilala niya si Maya sa buong mundo. She is not just my fiancée. She is the woman who saved my soul. And to anyone who thinks she's not enough, you are not worthy of our time. Ang pagtatanggol na yon ang nagpalakas ng loob ni Maya at hindi pinalampas ni Gabriel ang ginawa ni Tiffany at binigyan ito ng babala na kung hindi titigil ang dalaga ay ilalabas niya ang video nito kasama ang isang kilalang tao sa negosyo na may asawa na, dahilan para matakot ang babae at nangako na lalayo na ito sa kanila. Sa huling gabi bago ang kasal, habang pinagmamasdan nila ang bituin mula sa garden, alam nilang handa na sila. Wala ng gulo, wala ng intriga. Tangi ang pag-asa ng isang bukas na magkasama. Ang cathedral ay binalot ng amoy ng mga sariwang white lilies. Hindi ito ang tipikal na kasal ng isang bilyonaryo na puno ng formalidad at kaba. Ito ay kasal na puno ng init at totoong saya. Sa labas ng simbahan, naroon ang mga mamahaling sasakyan ng mga business partner ni Gabriel. Pero sa tabi nito ay nakaparada ang isang arkiladong bus na puno ng mga kamag-anak at kaibigan ni Maya mula sa probinsya. Kabilang na si Nicholas na ngayon ay nakabarong at masayang sumusuporta sa kaibigan. Nang tumugtog ang musika, bumukas ang malaking pinto. Doon ay tumayo si Maya, suot ang kanyang off-shoulder lace gown na disenyo ng isang sikat na designer pero may touch ng telang pinya mula sa kanyang bayan. Habang naglalakad siya sa altar, hindi niya mapigilang maluha. Naalala niya ang mga araw na pumasok siya sa maling pinto, ang pinto na nagdala sa kanya sa kanyang tadhana. Sa dulo ng altar, nakatayo si Gabriel, ang Ice King na dating hindi marunong umiti. Ngayon ay hindi mapigilan ng pagtulo ng luha habang nakatingin sa kanyang bride.
Sa tabi niya si Bella ang nagsilbing flower girl. Suot ang kanyang paboritong tiara. Pero sa pagkakataong ito, ang kanyang ngiti ay hindi na puno ng kamalditahan, kundi ng wagas na kaligayahan. Maya Sandoval. Simula ni Gabriel sa kanyang vows, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Sabi mo noon, pambura lang ng dumi sa sahig ang alam mo, pero hindi mo alam, binura mo rin ang lungkot sa buhay ko. You taught me that a home isn't built with marbles, but with laughter and a heart that listens. I promise to be your partner, your student, and your husband forever. Gabriel Sebastian, sagot ni Maya habang pinupunasan ang luha ng asawa. Akala ko noon, ang mga katulad niyo ay hindi nakakausap ng maayos. Pero natutunan ko na ang pinakamasungit na tao ay ang mga taong pinakanangangailangan ng yakap. Salamat dahil pinatunayan mo sa akin na ang pag-ibig ay hindi namimili ng katayuan sa buhay. Handa akong maging asawa mo, mommy ni Bella, at kuwi ng buhay mo kahit wala ng sahod. Matapos ang kanilang I do at ang matamis na halik na sinaksihan ng lahat, ang pagdiriwang ay nagpatuloy sa mansyon. Walang engranding sayaw ng mga elitista. Sa halip ang lahat ay naglaro ng mga parlor games na itinuro ni Maya. Ang mga magulang ni Gabriel ay nakitang nakikipagtawanan sa mga kamag-anak ni Maya habang kumakain ng lechon. Labis ang kasiyahan ng mag-asawa dahil alam nilang wagas ang pagmamahal nila sa isa't isa, lalo na at kasama nila si Bella na malaki nang ipinagbago. Sa huli, napatunayan ni Maya at Gabriel na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakikita sa ganda ng muka o sa kapal ng pitaka. Ito ay matatagpuan sa tapang na magpakatotoo, sa pasensya na unawain ng sugat ng iba, at sa pagpapakumbaba na aminin na kailangan natin ng isa't isa. Ang isang yaya ay maaaring maging reyna, at ang isang ice king ay maaaring matunaw, basta't may pag-ibig na nagsisilbing init sa gitna ng lamig. Habang pinagmamasdan ni Gabriel at Maya si Bella na masayang nakikipaglaro sa garden. 3 taon ang mabilis na lumipas mula ng maganapang kasalang yumanig sa mundo ng mga Sebastian. Ang mansyon na dati ay tila isang museo sa sobrang tahimik, at formal ay naging isang buhay na tahanan na puno ng kalat ng mga laruan, amoy ng masarap na lutong bahay, at walang katapusang ingay. Sa garden kung saan dati ay naganap ang unang pag-amin, makikita ngayon ang isang maliit na playground. Doon ay mabilis na tumatakbo si Bella na ngayon ay isang delagita na at mas lalong gumaganda, habang hinahabol ang isang makulit na batang lalaki na may mga matang eksaktong kopya ng kay Gabriel. Siya si Gabi, ang bunga ng pagmamahala ni Maya at Gabriel. Gabi, huwag kang lalabas sa damuhan. Sabi ni Mommy Maya, madudumihan ang sapatos mo. Sigaw ni Bella. Ang supladang prinsesa ay naging isang mapagmahal na ate na handang magsakripisyo para sa kanyang kapatid. Sa terrace, nakaupo sina Gabriel at Maya habang nagkakape. Si Gabriel ay hindi na ang ice king na laging nakakunot ang noo. Bagaman CEO pa rin siya, mas madalas na siyang nakasuot ng simpleng t-shirt at laging may ngiti sa mga labi. Sabi ko sa'yo, Gabriel, mas masaya ang buhay kapag may konting gulo. Biro ni Maya habang nakasandal sa balikat ng asawa. You were right, love. You were always right. Sagot ni Gabriel sabay halik sa noo ng asawa. Hindi ko akalain na ang pagpasok mo sa maling pinto ng opisina ko ang magdadala sa akin sa tamang landas ng buhay ko. Biglang lumapit ang mga magulang ni Gabriel, sina Don Roberto at Doña Victoria, na ngayon ay halos buwan-buwan na akong bumisita mula sa Madrid.
Hindi na sila ang mga istriktong biyanan. Sa katunayan, si Doña Victoria ang nagtuturo kay Maya kung paano mag-ayos ng mga bulaklak, habang si Don Roberto naman ang kalaro ni Gabi sa chess. Maya, iha, naituro mo na ba kay Gabi kung paano magpatintero? Tanong ni Don Roberto habang tumatawa. Gusto ko siyang turuan para matalo namin ang daddy niya. Napailing na lang si Gabriel sa tuwa. Sa ilalim ng dapit hapon, habang pinagmamasdan ng kanilang buong pamilya, napatunayan nila na ang kaligayahan ay hindi nasusukat sa ginto o titulo. Ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng mga taong tatanggap sa iyong kapintasan at gagawin itong dahilan para mas lalo kang mahalin. Si Maya, ang dating janitress na naging yaya, ay nanatiling reyna ng mansyon, hindi dahil sa korona, kundi dahil sa pag-ibig na nagbuklod sa kanilang lahat. At dito na po nagtatapos ang kwento ni na Gabriel at Maya. Sana ay muli ninyo kong samahan sa mga full story na nais ko pang ibahagi sa inyo. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.